Kanina sa barbecue party, pinilit maging natural ni Meredith. Di naman siya nahirapan dahil masarap kabaning ang mga kaibigan ng mag-asawa. Mababait ang mga to at mukhang talagang masasaya tungkol sa pagbabalikan nila. Pinilit din niyang memoryahin ang pangalan ng mga ito. Nakilala niya noon si Marco Jadon at ang asawa nitong si Beth. Ganon din sina Marvin at Kate at ang mag-asawang TJ at Jesusa. Pero isa man sa mga ito'y walang naghinala na hindi siya si Melanie. Pansamantala rin niyang nakalimutan na nagpapanggap lamang siya. Naging masayang barbecue party. Panay ang bato ng tuksuhan sa kanila ni Armando na sinusuklian lamang niya ng tipid ng ngiti. Si Armando na may nanatiling seryoso at walang ibang ginawa kundi titigan siya ng matiim. Lalo na nang tanongin siya ng isa sa mga kaibigan nito kung okay lang sa kanya na tumakbo itong mayor. Sinabi niyang okay lang at magiging proud pa siya kung magiging asawa siya ng isang mayor. Kitang-kita niyang pagkamangha sa mukha ni Armando nang sabihin niya iyon. Pero saglit lamang dahil bumalik din kagad to sa pagiging seryoso. Marahil hindi lang to makapaniwala na sasabihin iyon ng asawang si Melanie. O baka iniisip nito nagpapa-impress lamang siya dahil maraming nakakarinig. Nice face kanina sa party ha? Ibang klase talaga ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Again, napaniwala mo na naman ang lahat? Puna ni Armando na sila na lamang ang naiwan sa tabing dagat. Nakainom si Armando kaya hindi na lamang niya ito pinatulan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung ay naakala mo na gawa-gawa ko lang ang lahat, mali ka. Mando? Aniya, tsaka na siya tumayo para iwan ito roon. Prepare yourself, may pupuntahan tayo mamaya. Formal na sabi ni Armando kinabukasan nang hatiran niya to ng kape sa porch. Maaga itong nagising at mukhang maganda naman ang mood nito. Wala kasing pilegis ang noon nito ngayon. Hindi rin sa lubong ang kilay na sa araw-araw ay nagsilbi ng ordinaryong tanawin sa kanya. Do I have to look at my best? Naisipan niyang itanong dahil naalala niyang sinabi nito noon na sa susunod na may dayuhan silang event, huwag na siyang magpagandang masyado. Tinapunan siya nito ng tingin at saglit na tinitigan. Waring nag-iisip ko anong isasagot sa kanyang tanong. Yes, but do not wear a super daring dress. Simple lang ay okay na. Masungit itong tugon, makalipas ang ilang sandali. Okay, kailangang makita ng tao na wala tayong problema at nagkabalikan na. Kung kailangan ipakita natin sa kanila na we're like honeymooners, gawin natin. Ani pa nito, na ngayon nakatutok na muli ang mata sa newspaper na binabasa. Para tong nagmamando sa isang tauhan. Hayaan mo at hindi nila mahahalata na may problema tayo, Armando. Pagkasabi noon, tumalikod na siya dahil namimigat na ang loob niya. Sa tingin niya, wala na talagang balak ito na mahalin pa si Melanie. Talagang gagamitin na lang para sa sariling kapakanan at marahil kapag tapos ng eleksyon ay itatapon ng muli. At hindi niya alam kung anong mararamdaman para sa kakambal. Kung maaawa ba siya rito o maiinis dahil hinayaan itong maging ganito katigas ang puso ni Armando. Na hindi niya ito masisisi dahil kakambal niya ang may kasalanan ng lahat. Bagaman naiinis si Meredith dahil i-display na naman siya ni Armando sa mata ng mga tao, sinunod pa rin niya ito. Inayusan niya na simple ang sarili. Ang buhok niyang mahaba, hiniyaan niyang nakalugay at kinulot lamang ng bahagya. Ang makeup niya light lamang dahil talaga namang hindi siya mahilig maglagay ng kung ano-anong kolorete sa kanyang mukha. Binigyan lamang niya ng highlights ang kanyang mata na ginamitan niya ng contour. Ang pilik mata niyang likas ng mahaba at malantik, lalong gumanda dahil sa in-apply natural finish mascara. Simpleng cream halter gout top na hanggang tuhod ng haba lang din ang kanyang suot na napili niya mula sa closet ng kakambal. Bagaman expose ang kanyang magagandang balikat, normal lamang ang lalim ng neckline noon kaya hindi maaaninag ni naman ang mayaman niyang dibdib. May terno yung black blazer na mamaya niya isusuot kapag naroon na sila ni Armando sa event. Napangiti siya matapos makita ang sariling refleksyon sa salamin. Gusto niyang ipakita sa mga taga San Miguel na siya bilang si Melanie Del Rio ay karapat-dapat maging first lady ng bayang iyon. Paglabas ni Armando ng bathroom, fully made up na siya. Napamaang pa ito at ilang sandaling nakatitig lang sa kanya na wari ba'y gulat na gulat sa nakikita. Why? Di nakatiis niyang tanong. Tila natauhan naman to at muling humakbang. Kinuha ang mga damit na susuotin sa ibabaw ng kama, inihanger sa hook ng cabinet, tsaka pinasadahan ng tingin. Sa sandaling pagsasama nila ni Armando, napansin niya, metikuloso ito. Gusto nitong sa lagi na maayos at walang pintas sa mga damit na sinusuot nito. Perfectionist itong tao at gusto palaging nasa ayos ang lahat.
Nothing. Well, it's very surprising na hindi ka inabot ng 1.5 hour to prepare yourself for the event. Amused na sabi nito habang tinutuyo ng tuwalya ang basang buhok. Mula sa refleksyon sa salamin, pansin niya, lumilibot ang mata nito sa kanyang kabuuan. Hindi na niya ito pinatulan. Inalas niya ang tingin dito para kumuha ng tissue paper at pahilin ang lumampas na lipstick sa kanyang ibabang labi. May gusto sana ako itanong, Mando, sabi niya maya-maya. Sa pagkakataong yon, humarap na siya rito. Go ahead. Anito na di nakatingin sa kanya. What if hindi ka manalo sa eleksyon? Lakas loob niya ang tanong. Kinakabahan man na baka magalit to sa kanya, gusto pa rin niyang marinig ang saloobin nito. Gusto niyang malaman kung anong klaseng kandidado pa ito, kung sports ba ito o pikon talo. Okay lang. Ang ibig sabihin nun, hindi ako gusto ng mga taga San Miguel, at yun naman ang gusto mo, hindi ba? Alam ko magbubunyi ka kapag nangyaring pagkatalo ko. Ayaw na ayaw mong may nakakaagaw ng oras at atensyon ko, right? Nainsulto man, pinili niyang ignorahin iyon at piliing sabihin kung anong nasa loob niya. No, Armando. Ang totoo, buong puso kong tanggap ang naging desisyon mo. I am willing to support you at naniniwala ko you will be a good mayor sa mga taga San Miguel. Naniniwala akong kayang-kaya mong gampanan ang tungkulin mo kung sakali. Bukal sa puso niyang sinabi pero mukhang walang balak si Armando na paniwalaan iyon. Sa halip, pumalakpak pa ito at isa lang ibig sabihin nun. Hindi ito naniniwala sa kanya. Mas lalo lang siyang nainsulto. Nakakasakit na ang ginagawa nito sa kanya. Tinanggap niya itong muli si Melanie sa katauhan niya, pero punong-puno naman sa pagkasuklam ang dibdib nito. Wala itong ibang gustong gawin kundi ang tuyain siya. Minsan tuloy napaisip siya kung manhid ba ito o sadyang walang pakiramdam para hindi nito malaman na sincero siya at nagsasabi siya ng totoo. Sa inis, ipinasya niyang mauna na lamang sa ibaba. Kapag may sinabi o ginawa pang hindi maganda, si Armando ay siguradong mag-aaway na sila dahil nag-uumpisa na siyang mapuno rito. Pauna siya mula sa dresser nang lumapit ito sa kanya. Nakapants na to pero walang damit pang itaas. Nakatitig to sa refleksyon niya sa salamin at nang makalapit, pinigilan siya sa mga balikat. Nagtataka man, hindi siya nagsalita. You know what? I find you more attractive. Naparanok siya dahil masyado tong seryoso. Nag-uumpisang magrigodon ang tibok ng kanyang puso, pero sa pagkakataong iyon, natiyak niya ang isang bagay. Excitement na ang nararamdaman niya at hindi natakot. Kaya naman nang bumaba ang mukha nito sa kanyang batok upang hagkan iyo'y napapikit siya. Hinayaan niya to sa ginagawa. Ang mga kamay nitong nasa kanyang balikat ay pumulupot sa kanyang bewang. Ang labi naman nito ay naglalakbay na ngayon papunta sa kanyang leeg. Napasinghap siya. Hindi niya maintindihan ang sarili pero napatingala siya upang bigyang daan ng halik nito. Maya-maya hindi pa to nakontento. Nagulat siya nang bigla siya nitong pangkuin. Habang buhat siya, pinilit pang abutin ang kanyang mga labi. Kaagad tila gusto na naman niyang mawala sa sarili. Libo-libong voltahe na naman ang kuryente ang ngayon ay unti-unti niyang nararamdaman sa kanyang kaibuturan. Kung noong isang araw muntik na rin may mangyari sa kanila, ipinangako niya sa sarili na hindi na magpapatangay sa mga halik nito. Ngayon napatunayan niyang mahirap palang panindigan iyon. Sinira na naman niya ang pangakong iyon dahil ngayon gustong-gusto na naman niyang suklian ang mga halik nito. Bahagyang haplos pa lamang niya. Nalulunod na siya kaya hindi niya alam kung kaya niyang ignorahin ito. Kung hanggang saan siya dadalhin ng karupukan niya ay hindi niya alam. Sumagi sa isip niya ang mga naging paalala ni Mrs. Del Rio. Ang sabi nito, gawin niya mga bagay na alam niyang ikaliligay ni Armando para manumbalik ang pagmamahal nito sa kanya. Pero alam na alam naman niyang pag-aalala nitong iyon para kay Melanie at hindi sa kanya. Hindi siya si Melanie, pero bakit gusto niyang paamuin si Armando? Bakit parang gusto niyang gawin ang mga sinabi ni Mrs. Del Rio? Naging maingat na siya nitong ilapag sa kama, ay otomatikong ikinawit niya ang mga kamay sa batok nito. Kinabig niyang muli ang ulo nito, craving for more of his kisses. Unti-unti nawawala ng katinoan sa kanyang sistema. Nararamdaman niya. Unti-unti rin nilalamon na ng matinding pagnanasa si Armando. Ito ba ang klase ng mga halik nito? Mas mapusok at mas agresibo. Sinuyod ng labi nito ang kanyang buong mukha. Pakiramdam niya nilalagnat siya sa tindi ng init na lumukob sa kanyang buong pagkatao. Mando, anas niya sa gitna ng kaluwalhatiang nadarama. Halos hindi niya mapaniwalaan na sariling tinig ang kanyang naririnig. Forgive me, Melanie,
Pero ikaw naman na may gusto na gawin ko ito. Nang maramdaman niya ang kamay nito na nakahanda na, naibaba ang zipper ng kanyang damit sa likod ay natauhan siyang bigla. Tila nagising siya sa isang masarap na panaginip. Bahagya nitong tinulak sa nangaakit na pinaglakbay ang dalawang daliri niya sa pisngi nito. Don't you think kakapusin na tayo sa oras? 7 o'clock na. Ang sabi mo ay 8 o'clock ang umpisa ng paparty sa'yo ng mga empleyado ninyo. Maging ito'y parang biglang natauhan. Nawala ang nag-uumapoy na pagnanasa sa mga mata nito, bagaman na natiling malalim ang paghinga. Bigla tong umahon mula sa pagkakadagan sa kanya. Oo nga pala. Sabi nitong tila binuhusan ng malamig na tubig. Bumaba ito sa kama. Tinungo ang nakahangal itong long sleeve para magbihis. Nakahinga naman siya na maluwag. Sa isip, nagulong buhok saka pinasadahan niya ang palad at bahagyang nalukot na damit. Mananatiling ligtas ang kanyang dangal sa gabing ito. Tumayo na siya sa kama. Muntik na naman ako doon na. Ngunit alam niya na hindi siya habang panahon makakaiwas kay Armando. Darating at darating sa punto na kailangan niyang mamili kung isusuko ba niya rito ang sarili o aaminin dito ang totoo. Pero kanina aaminin niya, muntik na siyang bumigay. Muntik na niyang makalimutan na malaking kasalanan ang kanyang magagawa kung sakaling isusuko dito ang sarili. Kapag nangyari ang araw na yon, na-trap na ako, wala na akong choice kung hindi aminin na kay Armando ang totoo. Kesa naman mangyari ang bagay na yon na ipagkakasala ko kay Melanie at sa mata ng Diyos. Malakas na palakpakan ang isinalubong kay Armando na mga empleyado nito nang dumating sila sa pavilion. Napag-alaman niyan ang kumpanya ng pamilya nasa bayan lamang din ng San Miguel at ang nandito nga ngayong gabi ay mga empleyado nito na nag-organisa ng party para sa napipisil nilang mayor. Naroon din ang buong partido nito. Muli, wala na naman tuloy siyang pagpipilian kung hindi ang magtanim nang hindi nawawalang ngiti sa kanyang mga labi. Batid niyang sa kanila na naman nakasentro ang mata ng lahat at as usual, kailangan na naman nilang magpanggap na mahal nila ang isa't isa. Naalala pa niya ang ibig sabihin nito na kung kinakailangan magpanggap bilang bagong kasal gagawin nila alang-alang sa palabas. Sa kalagitnaan ng problema, nagkansawan si Armando na maalay sa isang kanta para sa kanya. Buong lugod naman tong nagpaunlak na alam niya kung wala ang lahat ng taong narito ngayong gabi ay doon kang gagawin ito. Nagtilian ng malakas ang lahat ng kababaihang naroon na mag-umpisa ng umawit si Armando. Bata, matanda, halatang hok sa kagapuhang taglay nito. Hindi niya maunawaan ang inis na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kahit ba ding tinitilian ng asawa ng kakambal niya, pero hindi niya malaman na kung bakit nakaramdam siya ng inis. Sabihin pang di naman siyang asawa ni Armando. Sa kalagitnaan ng awitin, nilapitan siya nito sa upuang nakatalaga sa kanya, sa ibabaw ng maliit na entablado. Inawakan nito ang kamay niya at tinala siya sa gitna habang patuloy pa rin sa pagkanta ng I Will Never Go. Nakatitig to sa kanya habang kumakanta at ang kamay niyang kinuha nito kanina ay hindi nito binitawan. Nagdulot yon ng kakaibang damdamin sa kanya. Pakiramdam niya kumakanta talaga si Armando para sa kanya. Damang-daman niya ang lyrics ng kanta na animo sinasabi talaga nito sa kanya. Pero sa huli, kinastigo niya ang sarili. Muntik na niyang makalimutan na handa nga palang gawin ni Armando ang lahat ng klaseng pagpapanggap tungkol sa relasyon nila kapag nasa harap ng mga maraming tao. Nanatili na lamang siyang nakatitig dito. Lihim niyang nahiling na sana totoong ganito ang pagtatanito sa kanya kahit pa sila lamang dalawa. Nang matapos ang kanta, hinagkan pa siya ni Armando sa labi na talaga namang ikinagulat niya. Lalong lumakas ang tawanan at palakpakan ng mga taong naroon. Nag-umpisa din namang balutin ng kilig ang kanyang buong sistema. Kahit pa alam niyang parte lamang iyon ang palabas nito sa mga taga San Miguel, hindi niya kayang dayain na sarili na gusto niyang pakiramdam ng labi nitong nakadikit sa kanya. Na sa tuwing gagawin nitong halikan siya ay daig pa niyang nakalutang at walang ibang nakikita kung hindi ito lamang. Very optimistic ang partido na ako ang mananalo. Masayang tinig na sabi ni Armando nang pauwi na sila ng gabing iyon. Sakay sila ng Mercedes-Benz nito, ngunit hindi niya mapigilang madismaya dahil sa tabi to ng driver umupo, samantalang siya ay nasa likod.
Sambakol din ang mukha niya dahil wala itong bukang bibig, kundi ang tungkol sa kandidatura nito mula nang umalis sila sa pavilion. Masayang masaya ito sa naging resulta ng party na inihandog dito ng mga empleyado. Lahat sila'y nagsabing ito ang ibobotong mayor sa darating na halalan. Sa ating dalawa, ikaw ang talagang artista, Armando. Ikaw ang magaling umarte kapag may ibang tao maliban sa ating dalawa. Bulong ng kanyang isip. Sa inis, binaling na lang niya ang tingin sa labas ng bintana. That's good. Yun naman talaga ang hangarin natin dito. Dahil nga naiinis, wala siyang ideya na walang kaganagana ang kanya naging pagtugon. Hindi tuloy niya napansin na iba ang naging dating noon kay Armando. Really? Is that really what you want, Melanie? Ang manalo ko sa eleksyon? Bahagyang may sarkasmo sa tinig na tanong nito. Here you go again, Mando. Mukhang ayaw mo nang paniwalaan ang lahat ng mga sinasabi ko. So what is the sense of asking me? Huwag mo na lang akong tinatanong. Sa pagkakataong yon, hindi niya na naitago pa ang inis. Well, it is too early to discuss those things. Baka nga magkaroon ng himala at biglang magbago ka ng hilig. Baka kagaya ko'y magkaroon ka rin ng malasakit sa mga kababayan natin. Hindi na siya umimik. Nanatili siyang tahimik hanggang sa marating nila ang mansyon. Ngunit sa pagtataka niya, bakit nasasaktan siya sa tuwing ipinahahayag ni Armando ang masamang pagkakakilala nito sa kanyang kakambal? Masyado na ba siyang nadadala sa kanyang pagpapanggap? Masyado na siyang nagpapaapekto kahit ang lahat ng yun ay hindi naman para sa kanya? No, naapektuhan lang ako dahil kahit ano mangyari, kadugo ko si Melanie. Magkarugtong ang buhay namin kahit nasasaktan din ako sa lahat na masasakit na salitang binibitawan ni Armando para dito. Bulong ng kanyang isip. Nang gabing yon, himalang hindi nag-guest sa guest room natulog si Armando. Tumabi ito sa kanya sa master's bedroom, kaya kapag daka, nagrigodo na naman ang tibok ng kanyang puso. Ilang beses siyang naparunok ng ibalati nito sa bewang niya ang isang braso nang ganap na itong humiga sa kama sa tabi niya. Nakahiga siya patalikod dito. Nag-umpisa siyang mag-alala dahil baka maulit na naman ang nangyari kanina bago sila pumunta sa event. Pero nakahinga siya na maluwag nang matapos ng ilang sandali, marinig niya ang mabibining hininga nito. Indikasyon na tulog na ito sa tabi niya. Nagpalipas siya ng ilang sandali na makuha nito hanggang sa hindi niya napigilan ang sarili. Nahaplusin na ito sa isang pisngi. Napakaamo ng mukha nito kapag tulog. Wala ang mga guhit ito sa noo na palagi niyang nakikita kapag kausap siya nito. Hindi rin sa lubong ang kilin nito na sa tingin niya, mas bumata pa itong tingnan ng mga sandaling iyon. Kung ano-ano tuloy ang naglalaro sa isipan niya. Kung sana, siya na lang talaga si Melanie. Sana siya na lang talaga ang asawa nito. Siguro siya na ang pinakamasayang babae sa mundo. Sa tingin niya, magkakasundo sila kung nagkataon. Ang lahat ng gusto nito, gusto rin naman niya. Kaya naman di malabo na magkasundo nga silang talaga. Pero lahat ng yon, puro sana na lamang. Huli na para asamin ang mga bagay na yon dahil may nagmamay-ari na ritong iba. Ang masaklap pa nga ay kakambal na niya. Bakit ang hirap-hirap kuhanin ang loob mo, Armando? Aniya habang titig na titig sa buong mukha nito. Ilang sandali pang lumipas, ginupo na siya ng antok. Di na niya nakita ang pagdilat ni Armando na ang totoo ay hindi pa naman pala tulog. Maagang nagising si Meredith kinabukasan. Si Armando sa tabi niya tulog na tulog pa rin. Dali-dali siyang nagtungo sa kusina at tumulong na maghanda ng almusal nila. Nakagawian na kasi niya iyon. Nadatnan niya roon si Mrs. Del Rio na nakadulog na sa hapag habang nagkakape. Good morning, Mama. Bungad niya rito. Saka humalik sa pisngi ng ginang at pagkatapos ay nagtimpla siya ng sariling kape. Morning, Iha. Anong oras kayong umuwi ni Mando kagabi? Ako na dyan, Ate Jet. Kinuha niya ang bawang nahihiwain nito para ilagay sa sinangag, tsaka binalingan si Mrs. Del Rio. Past 10 na ho, Mama. Hindi ho agad nakaalis si Armando dahil napasarap ng kwentuhan nila ng mga empleyado niya. Maraming salamat, Iha. Sabi nito na maya-maya ikinakunot ng noo niya. Para saan ho? Sa kabila ng kagaspangan na pinapakita ni Armando sa'yo, madalas hindi ka pa rin napipikon sa kanya. In fact, nanatiling nakasuporta ka sa lahat ng kanyang ginagawa. Anang mabait na ginang. Buhat sa paghihiwa, nagangat siya ng tingin para tapunan to ng tingin. Mama,
Ang sabi niyo nga ho, kailangan gawin kong lahat na makapagpapasaya kay Armando. At alam ho natin ang kandidatura niya ang pinakamalaking bagay na nakapagpapasaya sa anak ninyo. Besides, ako ho nagkasala sa kanya kaya dapat lang natanggapin ko ang lahat ng parusa niya. Mama? Napangiti ang ginang pero hindi na umimik. Tinuloy na niya ang ginagawa. Ginisa niya ang bawang sa butter at saka nilagay ang kanin sa kawali. Pagkatapos binudbura niya yon ng half-cooked na hotdog at bacon. Sinasali niya yon sa malaking plato nang marinig niya ang tinig ni Armando. Good morning! Akmang haharap siya rito nang maramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likod. Kulang ang salitang gulat nang humalik ito sa kanyang pisngi. Saglit siyang napamaang dahil lon lamang nito ginawa iyon. Idagdag pa na maamong mukha nito ngayon. Hindi niya alam kung namamalik mata lamang siya o ano, pero nakita pa niyang tipid itong umiti. Good morning. Maupo ka na, igagawa kita ng kape. Sumunod naman ito at naupo sa upuang inukupan niya kanina. Nagtimpla siya ng kape pagkatapos, nilagyan ng sinangagang plato nito, ganun din ang kay Mrs. Del Rio. Umupo ka na rin, Melanie. Anito sa mahinahong tinig. Napamaang na naman siya. Simula nang dumating siya sa bahay na ito, hindi pa nagawa ni Armando na imbitahin siyang mag-almusal. Ngayon pa lang kung sakali. Umupo siya sa katapat na upuan nito. Tinihaya niyang nakatoob na platong nakalaan sa kanya para sandukan ng pagkain pero inunahan siya ni Armando. Ito pa ang naglagay ng pagkain sa plato niya. Nagkatinginan tuloy sila ng mama nito. Kitang-kita niyang mapanuksong ngiti sa mga labi ng ginang. Thank you. Bakit kaya tila gumaganda ang pakikitungo ngayon ni Armando kay Meredith? Dahil sa magandang ginagawa ng dalaga, mapaamo na kaya niya si Armando? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.